Matagal ko na nga gustong lutuin ito pero ngayon nga lang nagkaroon ng pagkakataon. Kaunting sangkap na nga lang ang pinabili ko kay mama sa bayan dahil nga meron ng available dito sa bahay na mga tira-tirang gulay. For today's video mga mare ay magluluto nga pala ako ng putserong manok. Ewan ko ba at bet na bet ko nga magluto ng ganitong recipe na may mga lahok na gulay. Parang malungkot talaga yung buhay ko kapag nagluluto ng basta karni lamang at wala ngang kalahok-lahok. Inuna ko ang igayak itong 3 piraso ng carrots at ginayat ko nga lang ito sa malalaking hiwa. Mayroon din kaming tirang kabak na repolyo dito sa bahay kaya ito na nga lang ang aking ginamit. Nagpabili din ako kay mama sa bayan nitong mga bagyo beans at kako ay kapag mahal ay wag na nga bumili. 1/4 lang siguro ang kilo nitong nabili ni mama at nagkakahalagang araw ito ng 10 piso. Nagkataon nga na araw ng tiyanggi dito sa amin kaya naman medyo mura nga itong nabiling gulay ni mama. Tinagkag ko nga lang yung mga parang sinulid yan sa gilid at pagkatapos ay hiniwa ko nga lang siya sa gitna. Kutserong manok ang ating lulutuin kaya nga ang kailangan nating hiwa ay malalaki. Wala nga ring available na hinog na saging dito sa bahay kaya naman kako ay tumingin na nga rin siya sa tiyanggihan at baka nga mura laang. Itong isang piling na saging ay nagkakahalaga nga lang daw ng 10 piso. Ayaw pa ngang maniwala ni mama dahil nga baka daw kalimatsuhin ito kaya daw mura. Ganyan nga pala ang teknik ng pagbabalat ng saging para nga hindi kayo masyadong makalat. Yung dulo lang ang hiwain nyo at pagkatapos ay bukahin nyo na nga lang ng kamay dahil nga malambot naman ang balat nitong saging. May pechay din akong ilalahok dito at hindi ko nga sana ito ilalahok lahat. Masyado akong nararamihan kaya naman kako kay mama ay kalahati nga lang ang ilalahok ko. Pero hindi nga pumayag si mama at ilahok ko na nga daw lahat at masasayang nga lang daw dito at matutuyot. Dahil pag yun nga daw ay naluto ay kukupis at uunti. Hindi ko nga alam ang kilo nitong mga manok na gagawing kong putsero. Basta meron ako ditong 3 piraso ng leg part na kasama nga yung thigh part. Kung tatsyansyahin ko ay baka nga halos 3/4 din ang kilo nito. Natapos na nga ako sa mga sangkap kaya naman itong mga aromatiko naman ang aking gagayatin. Gagamit lamang ako dito ng 2 piraso ng sibuyas at kalahating baak ng bawang. Depende nga sa inyo mga mare kung ilang piraso nga ang gagamitin nyo at lagi nyong tatandaan na kapag mas marami ay mas masarap. Kapag mura naman ang presyo ng sibuyas at bawang ay wag nyo nang tipirin, kung mahal ay saka lang kayo magtipid. Nagpakuha nga din pala ako kay mama ng kamote doon ka na nanay at kako ay parang gusto ko nga rin lahukan ito ng kamote. Pero optional nga lang ito mga mare dahil pwede naman na yung saging lang at kung walang saging ay pwedeng ito nga ang inyong pamalit. Kompleto na nga itong ating mga sangkap at itong tomato sauce nga lang talaga ang importante para nga maging putsero nga itong ating lulutuin. Hinugasan ko nga lang ng 2 beses itong ating mga manok na lulutuin para makasiguradong malinis itong ating gagawing putsero. Nakalimutan ko ang magayat ng kamatis kaya naman pagkahugas ng karne ay agad-agad na nga akong kumuha ng ilang piraso dun sa rep para nga gayatin. Okay na nga ang lahat kaya naman mag-uumpisa na nga akong magluto. Binuksan ko muna itong apoy at sinalang itong aking kawaling paglulutuan. Nung mainit ay yung kawali ay naglagay na ako ng kaunting langis dahil ipiprito ko nga muna itong mga saging, carrots at pati nga yung kamote. Pero depende ulit sa inyo mga mare kung gusto nyo pang ang iprito dahil pwede namang hindi. At palagi nga kayo ang masusunod dahil kayo naman ang magluluto. Gusto ko lang talagang iprito ang mga ito para mamaya ay hindi na nga ako matagalan sa pagluto. Sobrang bango nga ng amoy habang ipiniprito ko ang mga ito at parang ayoko na nga ilahok sa putsero. Parang gusto ko na nga itong kainin ng ganito dahil nga masarap na ang amoy. Sa parehas na kawali ay nagisa na ako ng sibuyas at bawang at nung okay na ay nilagay ko na nga din itong mga kamatis. Inintay ko lamang na lumambot yung mga kamatis na parang ganyan at nung okay na inilagay ko na nga isa-isa itong ating mga manok. Naglagay lamang ako dyan ng kaunting patis para magkaroon ng lasa itong ating manok at pagkatapos ay tinakpan ko muna para masangkot siya ng maayos. Nung kumulo na ay binuksan ko na nga muna itong takip at hinalo ito ng bahagya at pagkatapos ay naglagay na rin ako ng mga pampalasa. Naglagay lang ako dito ng kaunting paminta at kaunting magic sarap at pagkatapos ay inilagay ko na nga itong isang pack ng tomato sauce. Hinalo ko lamang ito ng maayos nang kumalat sa ating mga manok yung ating mga sangkap na inilagay. Nung okay na ay naglagay nga ako dito na isang basong tubig at hinayaan lamang sa apoy ng ilang minuto para kumulo. Nung okay na inilagay ko na nga itong mga bagyo beans at pagkatapos ay sinunod ko na nga ring ilagay itong mga saging, kamote at itong carrots. Nang mailagay ko na lahat ay hinalo ko nga lang ito ng maayos at grabe iba talaga ang atake kapag merong carrots. Iba talaga ang dating kapag may kulay orange at kulay green kapag pinagsama sa pagkain. Napakasarap ng tignan. Inilagay ko na nga din pala dyan yung mga paklang ng pechay dahil nga medyo matagal nga yung maluto. Hinayaan ko lamang yan dyan sa apoy at pagkatapos ay hinalo ko nga lang ito ng maayos. Hindi pa man kumpleto itong ating mga sangkap na inilagay ay mukha na talaga itong masarap. Makalipas nga lang ang 1 minuto ay inilagay ko na nga rin itong mga dahon ng pechay at pati na nga itong mga repolyo. Hinayaan ko nga muna ito dito sa apoy at tinakpan dahil nga mas madali itong haluin kapag nga nakuluan na. 1 minuto nga lang yung inintay ko bago nga ito
to haluin dahil nga ayoko ng labog. Mas gusto ko nga dito sa repolyo na kapag kakainin nga ay meron pa nga siyang kaunting luto. Hinalo ko nga lang yan ng maayos para magkaroon ng sarsa yung mga gulay na huli nating inilagay. Gustong gusto ko talaga yung ganitong mga recipe na marami nga yung lahok na gulay. Dahil pag ganito nga ang ulam ay talagang naiiwasan ko nga magkanin. Try nyo din ito mga mare dahil napakadali lamang lutuin tapos napakasustansya pa. Unang beses ko nga lang itong niluto pero hindi naman ako nahirapan. Napakasarap nga nitong aking pagkakadali kaya naman kumain na tayo.